tips on nutrition. Yan, tips on nutrition, exercise, and more. So, tinatawagan ko na po si Coach Nida. Go ahead. Good Alright. morning. Thank you, Coach Chow. And wait lang po ha. Aking isi-share muna ang aking slide. Okay na, Coach Chow? Yes, okay na po. Kitang-kita po ang ganda. Okay. Ayan, thank you. And good morning, everyone. 2 days na lang, no? Christmas na. So, babatiin na namin kayo kasi tomorrow wala tayong VNC. So, ayan. Good morning ulit. I'm Coach Nida Maranon. Before po tayo mag-proceed sa aking topic, mag-share din po ako ng aking results. So, I'm Nida Maranon, 50 years old from Cabuyao, Laguna po. Initially po, ginamit ko po yung products natin for my weight loss. And ngayon po, ginagamit ko na po siya for my healthy aging. And yung ating aloe tea shake na favorite po ng lahat, yun po talaga yung unang ginamit natin, no? Pero may mga supplements po tayo na i-mention ko na talagang lahat naman ginagamit, pero i-mention ko lang po yung iba. So, meron tayong vitamins and minerals, NRG Herbalife line, Extra Cal, Immulif, Probiotic, Triple Berry. Meron po tayong Mineral Herbal Complex, Tanquay. So, ito pong mga supplements na to, kailangan po natin to ngayon kasi ngayon po yung time na talagang kulang tayo sa tulog, puyat, pagod. So, mas kailangan po natin ng extra protection talaga. No? Background ko nga po pala before Herbalife, I'm a realtor. Ginawa ko po yun part-time and may mga side hustle pa rin po ako bukod sa pag-realtor. Pero full-time housewife po ako. So, okay lang po yung income ko kahit hindi masyadong malaki kasi talagang focus po ako sa pagiging nanay. Pero ang hindi ko lang po talaga gusto before ay very unhealthy po yung lifestyle ko. Limited po yung alam ko about nutrition, negative. Hindi po ako masyadong friendly and contented na po ako sa mga friends ko kasi. So, nasa comfort zone baga. So, dito po sa Pag-Herbalife, nung na-meet ko po ang Herbalife, I found the solution kasi dito po naging positive po ko. Talagang naintindihan ko po yung value ng proper nutrition na talagang health is wealth talaga. So, talagang hindi lang physical yung mababago sa atin dito. Emotionally, mentally, and spiritually. So, yun po ang pinakamaganda. Nagiging maganda po yung relationship natin dito kay Lord. Kasi dito po, maraming trainings, lahat inaaral lahat ng aspects ng buhay natin. So, lalo na dito sa community, kaya stick kayo kasi marami tayong mga matututunan na hindi po natin nakukuha sa iba, sa mga learning sa iba. So, I'm very excited about my future here in Herbalife kasi talagang I know magkakaroon ako ng healthy aging and hindi po ako takot tumanda and hindi po ako magiging burden sa family ko. And excited pa po akong ma-sharean yung iba about Herbalife kasi gusto ko rin pong ma-experience nila. Siyempre, yun po yung goal natin na talagang to live their best life. So, ayun. That's why I really love Herbalife. So much of me na po. So, let's proceed po sa ating topic. So, ito po ang ating topic, how to improve self and circadian health, tips on nutrition, exercise, and more by Dr. David Heber, Chairman Herbalife Nutrition Institute. So, ngayon po, palagi po tayo kasing puyat, no? So, sa kabila po kasi yung mga Christmas party, yung mga reunion, get together. So, sino po dyan ang guilty? So, normal po kasi talaga yon. Kaya lang, maganda po maintindihan din po natin itong topic na to. Kasi, para alam po natin kung paano tayo umiwas or makabawi po later on. Kasi may mga negative effects po talaga tong mga to. Kasi sabi ni according to Dr. David Heber po, ang quality sleep ay napakahalaga po talaga sa ating overall well-being. Kasing importante, kasing halaga po ito ng ating sa survival gaya ng pagkain at tubig. So ganun po siya kaimportante talaga. So habang ikaw ay natutulog, active yung brain po kasi natin, no? So sa pagbuo ng connection. So kapag kulang tayo sa tulog, nahihirapan tayong i-maintain yung brain pathway o yung mga paraan na kailangan natin para matuto, mag-isip, at mag-form ng bagong memories. Kaya bumababa rin yung concentration at reaction time. Kaya pag ang kausap natin
medyo sablay yung mga sagot or parang iba yung mga sagot nila, medyo kulang sa tulog po yung mga yan. So, bukod pa rito, ang poor quality sleep ay nagpapataas po ng risk ng iba't ibang health disorders tulad ng high blood pressure, cardiovascular disease, diabetes, depression, at obesity. Yung narinig nyo kanina na ah, mga sakit na makukuha pag hindi din maganda yung breakfast, no? So, sa katunayan, pinapakita ng studies na yung sa kulang sa tulog o hindi maayos ang tulog ay nagdudulot ng low energy at matinding pagod sa araw na maaring humantong sa overeating at weight gain. So yun pala yan. Ang sleep ay mahalagang bahagi ng ating circadian rhythm na binubuo ng mahigit 100 internal biological clocks. Intindihin po natin to, no? Na nakasync sa environmental cues. So, ibig sabihin, meron tayong mahigit 100 internal biological clocks sa loob ng katawan natin. So, nasa iba't ibang organs at cells tulad ng utak, atay, muscle, at hormones. So, parang may kanya-kanya silang orasan na nagsasabi kung kailan tayo dapat magising, alert, kumain, gumalaw, o magpahinga. So, para masagot din yung mga frequently asked question tungkol sa circadian health, at sleep, may mga iba't ibang expert na tinanong si Dr. David Heber para magbahagi ng best ways para ma-optimize yung ating tulog at magkaroon ng mas healthy na lifestyle. So, isa-isahin po natin ito. Pero bago yon, pag palawakin natin yung understanding natin about circadian rhythm or CR. So, pag sinabing circadian rhythm, yan yung circadian. Pag sinabing rhythm, yan yung tempo or flow or repeated pattern. Circa naman in Latin word, ibig sabihin nun approximately, and yung this naman ay day. So, ibig sabihin ng circadian rhythm, flow approximately in a day. Ang circadian rhythm ay ang natural na body clock ng katawan natin na tumatakbo sa 24-hour cycle. Ito yung nagre-regulate kung kailan tayo gising, alert, antukin, at kailan tayo dapat matulog. So, nakabase ito sa mga environmental cues nga, lalo na pagliwanag at dilim. So, yun yung pinaka-importante, liwanag at dilim daw. Kapag maliwanag sa umaga kasi, sinasabihan ng circadian rhythm, ang katawan na gumising, maging active at magka-energy tayo. Kapag dumidilim naman sa gabi, pinapalabas nito yung hormone na melatonin na siyang nagpaparamdam ng antok. So, hindi lang yung tulog ang naapektuhan ng circadian rhythm, no? May epekto din ito sa ating energy levels, mood at focus, metabolism at digestion, or pati yung hormone release, body temperature. So, kapag maayos ang circadian rhythm natin, mas madali kang makakatulog at magising sa tamang oras at mas productive at energetic ka sa sa araw. So kapag naman nasisira ito dahil sa pagpupuyat natin or yung mga nag-work na night shift, sobrang screen time sa gabi o sa pabago-bagong schedule, pwedeng magdulot ito ng pagod, hirap matulog, weight gain at pagbaba naman ng concentration. So sa madaling salita, yung circadian rhythm, ang internal clock ng katawan natin na tumutulong para manatili talagang balance at healthy yung ating katawan araw-araw, or iksiin natin ang circadian rhythm. Ito yung natural na oras ng katawan natin na nakasync sa araw at gabi. So, yun yung circadian rhythm. And ito naman ang mga improving circadian rhythm. So, paano naman i-restart ang iyong internal clock? So, ang mga sumusunod na tanong na ito, sinagot to ni Dr. Gary Small, siya naman ay member ng Herbalife Nutrition Advisory Board at author ng The Memory Bible. So, paano i-reset ang circadian rhythm at magkaroon tayo ng mas quality na tulog? So, according sa kanya, mahalaga ang pagbabawas ng environmental triggers or nakakaistorbo sa pagtulog para ma-reset ang iyong circadian rhythm. Kapag nabawasan mga ito, mas madali kang makakatulog sa gabi at magigising sa tamang oras para sa mga restful at quality sleep. So, ito yung mga strategies naman na makakatulong. So, mag-set daw tayo ng consistent bedtime at wake up time. So, halimbawa, talagang 9 p.m.
tulog ka na ng ganyan. So, dapat consistent daw yon. And pagising mo, 5 o'clock or 4 o'clock, gising ka na ng mga time na yan. So, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekend daw, para masana yung katawan natin ng regular na sleep pattern. So, iwasan din natin yung daytime naps. Bakit? Kasi pag nag-idlip para tayo sa araw, ay pwedeng makaapekto sa antok mo sa gabi. Lalo na pag yung hapon ka na talaga nag-nap. So, apektado na talaga yun. Mag-exercise sa araw. So, dapat nag-exercise daw tayo sa araw, no? Kasi nakakatulong ang physical activity para mas maging handa ang katawan natin sa pagtulog sa gabi. So, iwasin natin yung mga intense exercise bago matulog. So, gamitin naman natin daw yung kama sa tulog lang. Para ma-condition talaga yung isip natin na i-associate ang kama sa pagtulog. Hindi sa work, hindi yung pagsi-cellphone ka sa kama or yung panonood. 'Di ba minsan nanonood tayo ng mga movie, Netflix sa pag nakahiga na tayo. So pwede mo ding subukan ang restricting sleep strategy daw na ang goal ay bawasan mo na ang actual time na ginugugol sa kama para mas ma-establish mo o may maintain yung healthy circadian rhythm. So kapag hindi ka naman daw makatulog after 20 minutes, sabi, bumangon ka at lumabas muna ng kwarto, bumalik ka na lang sa kama or balik ka sa pagtulog mo pag antok ka na talaga ulit. So, yun pala yun. Dahil dito, maaring makaramdam ka ng mas pagod kinabukasan, pero makakatulong ito para mas talagang antukin ka sa susunod na gabi. So, kapag gumanda na yung sleep habits mo, pwede mo nang unti-unting talagang dagdagan yung oras sa kama o pagtulog mo. Ang consistency at tamang habits ang susi talaga, key talaga to para mas maayos yung tulog natin, mas healthy na mas healthy na circadian rhythm. So, eto pa. So, eto ang teka lang po. What are some popular trend daw related to sleep and circadian health? So, according to Gary Small, so maraming sleep at circadian health trends ngayon ang nakatuon sa pag-induce ng relaxation response. Dahil kapag relax ang katawan at isip natin, mas madali yung restful at quality sleep. Ilan sa mga popular na methods ay mindful meditation, guided imaginary, at systematic muscle relaxation. So may mga halimbawa na popular trends, no? So guided meditation apps. So ang mga guided meditation apps ay pwedeng i-download nyo sa smartphones natin or tablet para magamit natin sa gabi para makapag-relax talaga at madali tayo makatulog. So halimbawa nito, yung mga apps na to, yung Breathe to Relax daw. So eto, ngayon ko lang din to naintindihan, no? Breath to Relax, ito yung nagtuturo sa breathing techniques para makatulong sa stress management naman. So, meron pang app na Headspace. So, nagbibigay naman to ng meditation techniques para mabawasan yung anxiety natin. So, mahalagang tandaan na hindi naman lahat ng sleep apps ay may mga sapat na scientific studies, sabi nila. So, nagpapatunay ito na effective talaga sila. Kaya, imbes na umasa lang tayo sa mga testimonials daw, mas mabuting i-check talaga natin yung systematic research studies na sumusuporta sa kanilang effectiveness. So second, meron tayong ang sinasabi na cognitive behavioral therapy for insomnia or CBTI. So ito ay isang therapeutic approach naman. So pinagsama-sama yung iba't ibang strategies para mas maayos yung tulog ng sleep restriction therapy. Ito yung pagtulog at paggising ng regular na schedule na. So stimulus control. Pag-identify naman to at pag-iwas ng mga gawain na nakakaistorbo sa tulog. So, syempre yung phone natin to, no, pag matutulog na tayo. Sleep hygiene education. So, personalized na listahan naman ito ng mga hindi dapat gawin para ma-promote ang healthy sleep. So, ito pa yung mga iba't ibang practical techniques na pinapakita ng systematic control clinical trials na epektibo ang CBTI or yung cognitive behavioral therapy for insomnia, no? Lalo na kapag binibigay ng isang therapist daw o sa pamamagitan ng mga apps tulad ng Zenvelo naman daw, apps to, at CBTI Coach. So, need yung i-download talaga tong mga example ng app na to.
So, sa kabuuan, ang mga trend na ito ay nakatuon sa science-based relaxation daw at behavioral change na tumutulong hindi lang na mas maayos na tulog, kundi pati sa mas healthy na circadian rhythm. So, yun. And eto pa, food, sleep, and nutrition. So, bukod sa, ito daw, paano naman daw nakakaapekto ang pagkain sa ating tulog at paano rin nakakaapekto ang tulog sa pagkain? So, ito yung ang sumagot naman ng tanong na to ay si Miss Susan Bowerman, ang ating Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training. So paano naapekto ng dami ng tulog ang dami ng tulog ang body weight natin. So ang kulang na tulog ay maaring magdulot ng pagbabago sa levels ng ilang hunger hormones ng katawan daw natin. Isa na rito ang leptin. So ang leptin ay isang hormone na gumagawa ng fat cells. So ang trabaho ng leptin ay magpadala ng signal sa utak natin na busog ka na. So ang problema kapag hindi sapat ang tulog natin, bumababa ang leptin levels natin, no? Kaya mas madalas kang makaramdam ng gutom. So, ganun pala yon. Gutom tayo palagi pag buyat tayo. So, bukod dito, ang sleep deprivation ay nagpapataas naman ng ghrelin. Ano naman yung ghrelin? Isa itong hormone na nagpapagana ng appetite natin. So, ito yung dahilan kung bakit ang mga kulang sa tulog at mas mahilig mag-snack, lalo na sa gabi, at mas naghahanap tayo ng mga highly palatable. So, ano ba yung highly palatable foods? So, ibig sabihin, pagkain na masarap talaga yung panlasa. So, makukuha natin to sa mga taba at saka yung mataas talaga yung sugar. So, parang mapanatili yung energy level natin. So, ganun din, habang mas matagal tayong gising, syempre, mas maraming oras para kumain tayo. Kaya naman, ang sapat na tulog at tuloy-tuloy na tulog ay isang mahalagang tool talaga sa ating weight control. So, eto naman, mga practical na nutrition tips para sa mas maayos na tulog. So, dapat daw panatilihin natin talagang magaan yung dinner pala natin. Light lang yung dinner natin. Dahil ang malalaki, matataba at mabibigat na pagkain ay talagang matagal naman talagang tunawin at pwedeng maka-istorbo sa ating tulog. So, mas mag-focus daw tayo sa mga healthy carbohydrates tulad ng salad at gulay, fruits at mga whole grains. So, pumili tayo ng mga lean protein gaya ng beans, lentils, tofu, o yung maliliit na portion ng grilled fish or yung poultry. So, yung meat. Halimbawa ng mga light dinner. So, ito daw yung example na light dinner. So, isang bowl na lentil soup na may salad. O tofu at veggies, stir fry siya na may fruits at bilang dessert. So, dito hindi ko na nilagay, no? Pero hindi tayo hirap ng mga Herbalifer, no? Kasi ang shake, pag tinake natin, pwede nating itulog agad, no? Very light siya. So, 90 calories lang po yun. So, ang tamang kombinasyon ng nutrition foods at sapat na tulog ay talagang malaking tulong para sa better sleep quality at healthy weight management natin. So, ito naman yung do's and don'ts. Ayan, ito yung do's and don'ts natin. Before sleeping. So, mga tips na sa pagkain at pag-iwas para mas mahimbing na tulog. So, panatilihin natin tama lang yung dinner portion. So, ang pagtulog ng sobrang busog ay hindi talaga komportable at pwedeng magdulot ito ng indigestion na sinisiguradong sisira sa tulog natin. So, sa kabilang banda, kung sobrang konti naman ang kinakain mo sa dinner, so maaari ka naman magising dahil sa gutom, di ba? Kaya ang goal natin, sakto lang yung kakainin natin. So, much better mag-shake na po kayo dito. Hindi na kayo mapapagod na magluto pa. So, huwag susobra sa fats at protein sa dinner. Sabi, ang mga matatabang pagkain ay matagal tunawin at ang mga protein foods ay nagpapastimulate ng brain chemicals natin na pagising talaga at pampalert. Samantalang yung low-fat meals ay mas mabilis siyang tunawin at
at syempre healthy carbohydrates. Tumutulong ito sa mga mag-produce ng brain chemicals na nakakapag-relax at nakakapagpantok. So sa halip na gawing bida or talagang di ba sinasabi protein? So sa dinner, mas mag-focus tayo pag dinner, pag sa veggies, fruits, whole grains at beans na may maliliit na serving lang ng protein. So makakatulong din ang omega-3 sa tulog. Makakatulong pala ito. So, ang omega-3 kasi fatty acid, makikita natin sa isda, nuts at seeds, ay tumutulong sa pagre-regulate ng mga internal clock ng katawan natin. Partly sa pamamagitan ng ang epekto nito sa melatonin, ang hormone nagko-control nga ng sleep cycle, no? So, bantayan natin yung caffeine at alcohol intake. Kung sanay ka na, sasabihin mo, sanay ka na sa caffeine, nakakatulog ka pa rin. Sinasabi ko to before baka madali ka pa rin makatulog kahit uminom ka nga ng kape at pagkatapos ng dinner. Pero tandaan nyo, ito yon, ang caffeine at alcohol ay pwedeng makagulo ng normal sleep pattern pala daw. So maaring makatulog ka nga pero hindi tuloy-tuloy ang tulog mo. Kaya mas mahirap maabot yung pinakamalalim at pinaka-restful na stage ng sleep natin. So yun pala yon. So huwag din susobra sa ang fluids or yung inom mo ng tubig sa gabi. Bakit? Kasi ang puno na pantog, syempre yung ano natin, no? So, ang dahilan kung bakit napuputol yung tulog natin, sino yung gising ng gising sa gabi? Yun pala yun. So, subukan yung bawasan yung pag-inom ng fluids pagkatapos ng dinner. So, mas mainam na uminom na lang ng maraming tubig sa umaga at hapon para hindi na pabalik-balik tayo sa CR, sa kalagitnaan daw ng gabi para mas masarap pa rin ang tulog natin. So, ang tamang pagkain, timing at dami ay malaking tulong talaga para mas maayos at mas mahimbing yung tulog natin sa gabi. So, eto pa, medyo madami-dami pa tayo. So, improving sleep hygiene through bedtime wellness routine. So, nakaka-epekto ba ang self-care routine at sleep environment sa kalidad ng tulog? So, ayon kay Laura at Chacon Garbato naman, Director, Worldwide Nutrition, Products Training and Education. Oo, malaki yung epekto daw nito na sa maayos at mahimbing na tulog natin. So, sa mga magandang wellness routine, self-care habits para sa better sleep hygiene talaga, no? So, gawing screen-free ang bedroom. So, paulit-ulit tayo dito sa screen-free, no? So, gumawa ng sleep environment na kaunti lang yung distraction. So, iwata sa natin paggamit ng mga electronic gadgets nga niyan. So, mag-invest ng magandang skincare routine. So, katulad nung pagsusuot ng mga pajamas at pagsisipilyo o bago matulog. So, mahalaga ding ihanda natin pala yung balat natin sa pagiga. Ang isang consistent skincare routine na may cleanser at moisturizer ay tumutulong para makapag-rest ang balat natin sa napagod na buong araw. So, ngayon, pwede natin gamitin yung aloe gel natin, no? So, dahil exposed tayo sa mga pollution, dumi at makeup sa maghapon, so gumamit ng gentle cleanser sa ating mukha para talagang maalis yung mga impurities, no? So, mas mainam daw na ito kung dermatologist tested at sulfate free. So, yung ating aloe gel, ganun yan. Sulfate free at dermatologist tested talaga siya. Para maiwasan yung mga skin irritation. So, yun yun. Yun yun. Ang sleep mask naman daw, nakakatulong ba to? So, according kay Miss Laura, basta ang importante ay gawin kung ano yung basta para sa'yo or mahalaga at magandang sleep environment. Kung may ilaw sa kwarto, so galing sa street lights, talagang, or yung mga gadgets o kahit mga night lamp, makakatulong itong ating sleep mask dahil binablock niya yung artificial light, no? Kapag mas madilim, mas madali para sa katawan natin na pumasok yung sleep mode at makatulong ng maayos. Dahil dito gagamitin ko yung sleep mask na regalo sa akin ng anak ko. Ganun pala yon. So malalaking bagay din ang tela daw ng sleep mask, no? Lalo na kung sensitive ang skin mo, may mga okay na cotton kasi. Yung breathable dapat siya, mas comfortable isuot to, nakakatulong din maiwasan yung mga skin irritation nga or pangangati natin. So in short, kung may mga nakakatulong sa'yo at yung sleep mask para mas relax at mas mahimbing ang tulog mo, go for it. So yun makakatulong kung mas komportable ka naman. So eto naman,
Malapit na po tayong matapos. Wait lang po. So, how exercise affects sleep naman daw. So, nakakaapekto daw ba ang oras ng pag-exercise sa quality ng tulog. So, ito naman sinagot ni Samantha Clayton, no? Vice President Worldwide Sports Performance and Fitness. So, anong pinakamagandang oras ng pag-exercise? So, mas okay ba ang morning or evening na workout? So, tingin nyo dyan. So, ano ba, ano? So, anong gusto nyo? Pwede kayong sumagot, kaso hindi ko makikita eh. So, mamaya later, no? Pwede nyong i-type sa chat box kung evening ba or morning. So, ang pinakamagandang oras pala ng pag-exercise natin ay kung kailan pinakamaganda ang pakiramdam natin at kung kailan yung akma yung akma sa lifestyle mo. So, para sa marami kasi talagang yun yung gusto no sa umaga kasi mas madalas na ideal dahil well relaxed tayo, energized tayo, ang energized pa tayo at mas madali itong i-check off or yung mga to-do list natin, yung mga gagawin natin. Kaya pinapasok pa sa masikip na kasi minsan fully book na pagkahapon na yung schedule natin, no. Pero kung hindi ka morning person naman, meron kasing sa gabi talaga. At mas gusto mong mag-workout sa hapon or gabi, okay lang din niya daw 'yon. Walang one size fits all tayo dito pagdating sa exercise at timing, no. Ano naman daw ang pros and cons ng pag-ehersisyo sa gabi? So, sabi, ang mga pros, ang pinaka-main advantage ng pag-sport sa gabi ay nakakatulong ito sa socializing, decompress at pag-distress. So, pagkatapos ng mahabang araw kasi, di ba, sa work natin, marami tayong inasikaso sa family, parang reward natin sa sarili natin na talagang malagaan at talagang pakiramdaman na nakakabawas sa stress yung mag-exercise tayo. Yung downside naman ito, ay posibleng hindi ka na nasa peak physical condition mo. Kasi lalo na kung sobrang active mo maghapon, pagod na ang araw mo, tapos minsan ramdam mo na yung fatigue, kaya hindi ganon kalakas yung energy or performance mo. Ang bottom line, kung maayos ang nutrition mo at tuloy-tuloy yung hydration, buong araw, talagang pwede pa rin maging great time ang evening para talagang mag-exercise o maglaro ng mga sports. Ang mahalaga, nag-enjoy ka, gumagalaw tayo, and ang gumagalaw tayo, ang highly intense, pwedeng magbigay kasi din sa'yo ng energy boost. Kaya minsan, mas nahihirapan kang makatulog pagkatapos. So, iwasan natin yung mga high intensity workout naman daw sa gabi. So, importante na maglaan ng konting downtime. Downtime daw, ibig sabihin nun, after ng workout. So, magko-cool down daw talaga tayo, mag-stretching, or mag-relax muna para makabawi yung katawan natin at mas madali kang makatulog. So, yung katawan natin ay nakakatulong din sa overall well-being talaga natin. So, ayan. So, ito na yung last natin. So, may mga sport nutrition supplements ba daw na pwedeng makaistorbo sa tulog at hindi dapat inumin sa gabi? So, sabi, meron daw. So, importanteng iwasan natin ang caffeine sa gabi dahil tiyak na nakakaapekto ito sa tulog natin. So, iba't iba kasi yung tolerance ng bawat tao. Pero, karaniwan, tinatapos, yung iba kasi, nagsabi ng mga doktor na talagang nagka-caffeine sila, intake or nagko-coffee sila, nagti-tea yung ating tea na original, talagang bandang 2 to 3 PM or kung nag-e-energy kayo para hindi maistorbo yung pagtulog natin sa gabi. So sa madaling sabi, kung gusto natin ng quality sleep, iwasin na natin yung mga energy drinks, pre-workout supplements or kape bago matulog. Instead, ang i-take nyo to ang ating herbal retreat tea. Napaka-effective po nito dahil it supports relaxation talaga and also calms your body and your mind, as well as yung ating apple chamomile tea, no, that supports also relaxation and sleep. So yung chamomile kasi is well known for mild sedative effect. So helping to reduce anxiety and stress, making it easier na makatulog talaga tayo. So ito pa, iwanan natin to, no? We all have the same 24 hours every day, di ba? It's what we do with them that makes us different. So, same 24 hours tayo. So, better sleep, timing,
better health pala talaga yon. So I hope marami po tayong natutunan ngayon, i-apply natin, although medyo affected yung sleep natin ngayon. Pero may nakita nyo naman yung mga tips para later on magbalik yung ating magandang circadian rhythm. So back to you, Coach Chow.